Magandang gabi po mga kapatid sa Panginoon dyan sa Magturo Christian Church. Tayo po ay ngayon ay nasa ating pulong panalangin at sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon ay nasa aklat po tayo na ating pinag-aaralan tungkol po sa kung paano natin gagabayan ang mga bagong mananampalataya sa Panginoon. Last Wednesday, nakita po natin ang kahalagahan ng paggabay sa mga bagong mananampalataya na kung paanong pagpapahalaga o pangangalaga na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo sa tao ay ganun din mas mahalaga na ito'y gawin po natin sa ating mga bagong mananampalataya, mga natulungan natin sa nailapit sa ating Panginoon upang sila mananampalataya, magtiwala sa ating Panginoong Jesucristo at nakita natin na napakahalaga po nito. Ang pagmamalasakit at pagpapahalagang ipinakita ng Diyos at naranasan natin sa Kanya ay magandang ito ay atin ding magawa para sa kanila. At sa ating pong pagtulong o paggabay po sa kanila sa mga bagong mananampalataya ito ay bigay halimbawa lamang po natin ay ang mga bagong mananampalatayang ito ay alam natin na medyo mahihina pa sa kanilang paglakad sa Panginoon at kaya kailangan natin sila ay ating gabayan. Okay? Kaya ngayon bilang gumagabay sa mga bagong mananampalataya ay mayroon pong isang malaking hamon po ito sa atin na mga gumagabay sa kanila at tumutulong sa kanila na dapat tayo po ay maging isang magandang halimbawa sa mga bagong mananampalatayang ito. So tingnan natin ang pinapakita ng salita ng Diyos. Ano ang dapat asahan ng mga bagong mananampalatayang ito sa atin na mga tumutulong at gumagabay sa mga bagong nagtiwala sa ating Panginoon. Tayo muna po'y manalangin sa Panginoon sa gabing ito. Panginoon, salamat po sa pagkakataon muli na may pagpatuloy po namin ang aming pag-aaral ng iyong mga salita hinggil sa aklat na aming pinag-aaralan na tumulong, Panginoon, sa mga tao at lalo na po sa aming kapwa mananampalataya. Sa mga bagong mga nagtiwala sa inyo ay tulungan mo kami na maging bahagi din po, Panginoon, kami ng kanilang mga buhay upang sila ay matulungan, gabayan, turuan, Panginoon, upang magpatuloy sa Panginoon. At ano po ang malaking hamon na ibinibigay nito sa amin bago kami makatulong, bago kami gumabay sa mga bagong mananampalatayang ito. Ituro niyo po sa amin sa tulong ng Banal na Espiritu, gabayan po ninyo ang aming pag-aaral. Kayo po ang patuloy na mabigyan po namin ng kalwalatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? Ngayon po ay August 14 at sa ating pong pagpapatuloy hinggil sa ating aklat na pinag-aralan, ang pagtulong o sa paggabay sa mga bagong mananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Ngayon, ito ay may malaking hamon para sa atin na tayong mga tumutulong at gumagabay sa kanila ay dapat ay maging isang halimbawa po tayo. Basahin po natin ang 1 Corinthians 11:1. Unang Korinto 11 sa talatang 1 na may sinabi po rito si Apostol Pablo. Unang Korinto 11 talatang 1, sabi rito, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Ano po ang ibig sabihin at ipinapakita rito ni Apostol Pablo? Hindi po masama na meron tayong hinahangaan o tinutularan na isang kapatid sa Panginoon o halimbawa po ay sa pananampalataya. Hindi po masama yun, basta tiyakin po natin kung sino po yung kanyang sinusundan. No, gaya ni Apostol Pablo na hinimok niya, nagayahin ninyo ako, tularan ninyo ako. Bakit hindi po delikado na sabihin ito ni Apostol Pablo? Sapagkat ang mga gagaya sa kanya, sapagkat ang ginagaya ni Pablo ay ang ating
Panginoon Kristo. Ang kanyang sinusundan ay ang ating Panginoon Kristo. Kaya lakas loob niya na ito'y sabihin sa mga kapatid sa Panginoon na okay, tularan ninyo ako. No? Sundin ninyo kung ano ang aking ginagawa. Bakit? Dahil tiyak na hindi sila mapapahamak sapagkat ang sinusundan ni Apostol Pablo ni malinaw rito na tumutulad siya sa ating Panginoon Kristo. Kaya isang malaking challenge ito sa atin, mga kapatid. Kaya di ba natin sabihin na walang problema o sabihin natin na sila ay hindi mapapahamak kung sila sumunod sa atin sapagkat nakakatiyak tayo na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Kaya napakagandang lakas loob na sinasabi ni Pablo na tularan siya sapagkat ang kanyang tinutularan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya wala pong masama na meron tayong hinahangaan, tinutularan na isang mananampalataya sa Panginoon, maunlad sa Panginoon. Tiyakin natin ang kanyang sinusundan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat maging halimbawa tayo, no, at magiging successful tayo na taga gabay sa mga ibang mananampalataya sa Panginoon kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon Kristo, at maging isang magandang halimbawa ng pagsunod sa Panginoon upang sila ay tumulad sa atin na sumusunod sa ating Panginoon Kristo. At sinabi rin sa 1 Thessalonians 2:7 and 8, basahin po natin sa unang Tesalonika, kabanatang 2. Unang Tesalonika, kabanatang 2, sa talatang 7 at 8. Sabi nito, kundi kami ay naging malumanay sa gitna ninyo, gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak. Palibhasa'y nagmamalasakit kami sa inyo, at ipinasya namin kayo ay bahaginan hindi lamang ng Ebanghelyo ng Diyos, kundi pati ng aming mga sariling kaluluwa sapagkat kayo'y napamahal na sa amin. Napakaganda, no? And dito ang paglalarawang pinakita ni Pablo rito, no, na kung paano ang pakikitungo na ginawa ni Pablo at mga kasama niya mga Kristiyano sa mga taga Thessalonica, ayon dito sa 1 Thessalonians, naging sabi rito ay sila raw ay naging malumanay gaya ng isang ina na nag-aaruga sa kanyang mga anak. Ganda. So naging parang isang magulang si Pablo sa mga taga Thessalonica upang sila ay kung gano'n yung tratong ginagawa ni Pablo sa mga taga Thessalonica, na naging isa siyang malumanay na magulang sa kanyang mga anak sa talatang 7. And then sa talatang 8 ay meron siyang pagmamalasakit, no, na hindi lamang ipinangaral ang gospel sa kanila, itinuro ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon, kundi talagang ang kanilang mga sarili ay ibinigay na para sa kanila bilang pagpapakita ng pagmamahal sa mga kapatid sa Thessalonica. Kaya napakaganda, no? Paano natin bigyang pagmamalasakit ang ibang mga mananampalataya, mga kapatid natin sa Panginoon, lalo na yung mga dapat nating tulungan para sa kanilang pag-unlad, na tayo ay maging magulang, kaya ay sabihin natin kamag-anak, kapatid, upang sila ay tulungan, pagmalasakitan, no? At hindi lamang ang pagmamalasakit natin sa kanila ay ibahagi ang tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, kundi kahit ang buhay natin ay talagang inilala natin para sa kanila upang ipakita natin ang tunay na pagmamahal natin sa kanila bilang tumutulong para sa kanilang pag-unlad. Kaya napakagandang halimbawa na ipinapakita rito ni Apostol Pablo. Sabi pa nga sa talatang 10, no, hanggang 12 na makikita natin sa parehas po na unang Tesalonika, kabanatang 2, sa talatang 10 hanggang 12. Ang sabi rito ay makikita natin ang magagandang sinasaad pa rito. Kayo'y mga saksi at pati ang Diyos kung gaano kadalisay
no? Sabihin, dalisay, pure, matuwid at walang kapintasan ang inasal namin sa inyo na mga mananampalataya. Ang ganda, anong pag-uugali ang ipinakitang halimbawa ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ang sabi dito, dalisay, walang matuwid, walang pagkukunwari, o sabihin natin, sabi pa dito, walang kapintasan, no? Kumbaga, isang perpektong halimbawa ang binigay ni Pablo at yung inasal namin sa inyo ng mga mananampalataya. No, kaya magandang tanong sa atin to, mga kapatid, anong asal ang nakikita sa atin ng mga kapatid sa Panginoon, lalo na yung mga tinutulungan natin, mga bagong mananampalataya sa Panginoon, na nais natin sila ay lumago sa pananampalataya. Anong asal kilala tayo ng mga kapatid sa Panginoon? Ang ganda kasi rito, no? Asal na dalisay, matuwid, walang kapintasan ang inasal namin sa inyo, sa mga mananampalataya sa mga taga-Tesalonica. Kaya kapatid, tanongin mo ang sarili mo, ano kayang ugali o asal ang naiiwan natin sa mga kapwa nating kapatid sa Panginoon? Ganito ba? Dalisay, matuwid, walang kapintasan. O napakaraming maipipinta sa atin. Kaya magandang tanungin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Huwag po tayong masyadong sabihin natin na ang tingin natin sa ating mga sarili ay matuwid na para mga Pariseo at Skriba, no? Na sa panlabas ay nagkukunwari, pero sa loob ay punong-puno ng karumihan, asal o ugali na hindi maganda na dapat makita ng mga kapwa kapatid natin sa Panginoon. At lalo tigit na pinag-usapan natin dito ay ang tulungan natin ng mga bagong mananampalataya. No, baka nakaka-Istanbul pa tayo, nakakatisod para sa mga bagong mananampalataya. Kaya ito yung napakagandang paalala sa atin ni Pablo. Verse 11, gaya na inyong nalalaman, pinakitunguhan namin kayong tulad ng isang ama sa kanyang mga anak. No, yung pakikitungo na ipinakita rito ng isang ama sa kanyang anak, no? Ama na nakitungo sa kanyang mga anak. Alam naman natin anong pakikitungo. Siyempre, ang ginagawa ng isang ama sa kanyang anak at ang sabi rito ay ang Panginoong Jesus sa kanyang in verse 12, sabi rito na kayo ay pinangaralan, pinalakas ang loob, no? Ganito ang isang ama, di ba? Pinangaralan ang kanyang anak, pinalalakas ang loob, nagpapatotoo upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. Napakaganda, no, ng hamong ibinigay dito ni Apostol Pablo. Tinuturuan niya ang kanyang anak, pinalalakas ang loob, nagpapatotoo sa kanya upang sila ay lumakad ng nararapat sa Diyos. Ito bilang isang ama sa kanyang anak. Kaya napakagandang halimbawa na nakikita natin na talaga sa buhay ni Pablo sa kanyang pagsunod sa Panginoon, na kung paano niya tinatrato, ipinapakita ang magandang uri ng asal, ugali at pamumuhay na maaari niyang ibigay sa kanyang tinutulungan, sa kanyang kapwa mananampalataya sa Panginoon. Kaya ito isa yung napakagandang bagay. Isa pa, kung titingnan natin sa 1 Timothy 4:12, sa unang Timoteo 4:12, unang Timoteo kabanatang 4 sa talatang 12. 1 Timothy 4 verse 12. Huwag mong hayaang hamakin ng sinuman ng iyong kabataan, kundi ikaw ay maging halimbawa ng mga mananampalataya sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at sa kalinisan. Ito rin ang magandang payo niya sa kanyang tinuturuan o dinidisciple
ni Pablo na si Timoteo. At sabi niya kay Timoteo, kahit bata ka pa, no? Huwag mong sabihin na bata ka pa, kundi sa pagiging isang bata ka, no? Isang bata sa edad, at ganun din sa isang batang mananampalataya, ay sana ay, sabi rito, ay maging halimbawa ka. Saan? Maging halimbawa tayo saan? No? Kanino? Sa mga mananampalataya sa Panginoon. Sa pamagitan ng ano? Sabi rito, pananalita. Kamusta ang paraan ng iyong pagsasalita? No? Dapat suriin natin ang ating mga sarili sa paraan ng ating pagsasalita. Hindi pwedeng kung ano lang isipin natin o sabihin natin na gusto natin sasabihin natin. Okay? Sabi nga ng salita ng Panginoon, sa dami ng mga salita, doon tayo bumabagsak at nagkakasala. Tiyak na may pagkakasala. Ano pa? Pag-uugali. Halimbawa ka sa pag-uugali. Anong ugali meron tayo? Sa parito, pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig? No? Anong klaseng pananampalataya? Sabi rito, pananampalataya and then sa kalinisan. Napakaganda na talaga nagpapakita ito ng buhay na isang halimbawa sa mga mananampalataya sa Panginoon. Kaya ito ay isang malaking hamon niya kay Timoteo. Huwag mong isipin na ikaw isang bata sa edad o isang batang mananampalataya, kundi ikaw ay maging halimbawa sa mga mananampalataya sa paraan ng inyong salita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at kalinisan. Napakaganda na challenge ito para sa atin. May sinabi pa si Pablo, no, na dapat nating pagsumikapan, na sinabi niya kay Timoteo sa 1 Timothy 6:11. No? Usog tayo sa chapter 6:11. 1 Timothy 6 verse 11. Ngunit ikaw o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa pagiging makadiyos sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at kamuan. Ito na naman ang sinabi at pinayo niya kay Timoteo. No? Bilang isang tao ng Diyos, ay sabi, layuan natin ang mga bagay na ito, no, na dapat maging matuwid tayo. Layuan mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, kundi tayo ay maging matuwid, no, sa ating tayo ay maging makadiyos sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kaamuan. Kaya lagi nating tanungin ang ating mga sarili hindi sa bagay na ito bilang makikita natin kung tayo talagang isang lingkod ng Panginoon na nagbibigay ng isang halimbawa sa kapwa natin mananampalataya sa Panginoon. Kaya pagsumikapan natin, sabi ni Pablo kay Timoteo, no? Lumayo tayo sa anumang mga bagay na alam natin na masama, kundi tayo ay laging lumakad sa pagsunod sa katuwiran, no? Bilang isang makadiyos sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kaamuan. Okay? Lipat din tayo sa 2 Timothy. Sinabi pa rin dito ang karugtong na kanyang payo kay Timoteo. 2 Timothy 3:10 and 11. 2 Timothy 3:10-11. Ikalawang Timoteo 3 sa talatang 10 at 11. Ngunit sila'y hindi magpapatuloy sapagkat mahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kahangalan, gaya na nangyari sa mga lalaking yon. No? 2 Timothy 3:10 and 11. Verse 9 pala yung binasa ko. Verse 10, ngayon, ito ang huling habilin ni Pablo kay Timoteo. Ngayon, sinunod mong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtatyaga, pag-ibig at pagtitiis.
mga pag-uusig, mga pagdurusa sa anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio, Listra, na napakaraming pag-uusig ang tinis ko, ngunit sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Ano ito? Nakita natin kung gaanong sinabi rito ni Pablo kung gaano kakilala ni Timoteo si Pablo bilang isang tagagabay para sa kanya, buhay espiritual. Anong pagkakakilala niya? Anong pagkaunawa niya ni Timoteo tungkol kay Apostol Pablo? Malinaw dito sa binasa natin sa 10 and 11, no? Na sinunod nitong si Timoteo ang mabuti aral na itinuturo ni Pablo sa kanya. Mabuting pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at pagtitiis. Yan ang sabi sa verse 10. And then verse 11, sa maraming mga pag-uusig, pagdurusa, no, na nangyari kay Pablo sa kanyang mga missionary journey sa Antioquia, Iconio, Listra. Sa maraming mga pag-uusig na mga tiniis ni Pablo, alam ni Timoteo na sa lahat ng mga ito ay iniligtas siya ng Panginoon. Okay? Kaya tanong natin, anong pagkakilala ng mga kapatid natin sa Panginoon sa ating mga sarili? Alam ba nila yung tayo ay kung ano yung aral na ating itinuturo sa kanila? Alam ba nila kung paano tayo matyaga? Alam ba nila kung ano ang layunin ng ating pananampalataya? Alam ba nila ang mga aral na hawak-hawak natin? Alam ba nila ang ating pamumuhay? Okay? Gaya ng alam ni Timoteo kay Pablo. Kaya ito ang sinunod niya. At pinanundan niya si Pablo sa pagsunod niya sa ating Panginoon. At alam ang mga bagay na naranasan ni Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, sa maraming pag-uusig, pagdurusa. Sa lahat ng mga bagay na yon ay iniligtas siya ng Panginoon. Napakaganda, no, na naging halimbawa itong si Apostol Pablo para kay Timoteo, na siyang tumulong kay Timoteo upang siya ay umunlad sa pananampalataya. Kaya napakaganda mga kapatid, no? Mag-isip tayo sandali ng isang maaari sabihin natin kaibigan Kristiyano na gusto nating gabayan sa pananampalataya sa kanyang buhay espiritual, no? Napakaganda na gamitin tayo ng Panginoon. Pero gaya ng sinasabi natin, pinag-usapan natin dito, magiging maunlad tayo sa pagtulong sa kanila, sa pagunlad sa kanyang pananampalataya, kung tayo ay magiging isang mabuting halimbawa sa ating pananampalataya, sa ating layunin sa pananampalataya, sa ating paglilingkod, sa ating pagtitiis, sa ating mga aral na ating ibinibigay sa kanila na nagmumula sa salita ng Panginoon. Yung ating ugali, ang ating asal, no? Magiging maunlad tayo na tumulong sa mga kapwa natin mananampalataya, lalo na sa mga nangangailangan ng gabay para sa kanilang pag-unlad. Kaya kung gusto natin magsimula sa bagay na ito, na magdisipulo tayo ng ibang mga kapatid sa Panginoon, na maging alagad sila ng Panginoon, na gaya ng ating pagsunod sa Panginoon, ay marahil isang unang step na maaaring gawin natin ay mag-pray ka. At sino ang nakikita mo sa mga kasama natin sa pananampalataya na alam mo na kailangan nila ng gabay, and then sabihin mo sa Panginoon ang kanyang pangalan, idalangin mo siya sa Panginoon na naghahangad ka na siya ay tulungan upang siya ay gabayan sa kanyang pananampalataya at makatulong ka sa kanya sa kanyang pag-unlad, no? Na kung kailangan mong maglaan, no, ng panahon, pag-aaral ng Biblia, gawin natin 'yon. No, magandang gumamit tayo ng mga aral tulad ng mga pag-aaral, paghahanda upang nagaya ng nakatulong para sa ating pag-unlad ay pwede nating ibahagi doon sa kapatid sa Panginoon na gusto nating tulungan sa
pamumuhay Kristiyano upang siya ay gabayan, no? At maaari din natin siyang isama sa mga sabihin natin sa kung tayo man ay gamitin ng Panginoon sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon para makita niya at maranasan niya, pwede natin sila, no, isama upang makita nila yung ating pagmamalasakit at pagnanais na maibahagi ang ebanghelyo ng Panginoon sa ibang tao. Maganda makita rin nila, no, kung gusto natin na sila ay maging disipulo ng Panginoon din upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan o ebanghelyo ng Kristo sa ibang tao. Maganda isama natin sila kung paano natin ginagawa ang bagay na yon. Okay? Na sana someday yung ating mga tinutulungan, ininadalangin sa Panginoon sapat na kapag sila ay umulad na sa Panginoon, sila naman ay makatulong din sa iba. Yan ang magandang layunin, no? Na sana pagdating ng panahon ay kung ano yung tulong at pagmamalasakit na ipinakita natin sa kanila na ugali o halimbawa ng pananampalataya na gusto nating mangyari sa kanila sa biyaya ng Panginoon, someday at darating ng panahon, ito naman ay gagawin din nila sa iba, no? Upang sila ay maghanap din ng mga bagong disipulo ng ating Panginoon. Gamitin tayo, bawat isa, na matulungan sila. Kaya talagang ito ay ipanalangin natin sa Panginoon, no? Kaya maganda ay planuhin, ipanalangin sa Panginoon. Kung nakikita mo na talagang ang kapatid ay kailangan niya ng gabay, maaaring ikaw ang ginagamit ng Panginoon para tulungan siya. Kaya sana ay talagang gamitin tayo ng Panginoon, no? At na makatulong sa iba sa pananampalataya. Gamitin tayo ng Panginoon para matulungan sila at gamitin tayo ng Panginoon na maging isang mabuting halimbawa sa pananampalataya upang sila rin ay mahikayat, no? Kaya dito nakita natin, no, sa kabanatang 2 na ating pinag-aaralan, no, na kailangan natin tulungan ang mga kapwa nating kapatid sa Panginoon na nangangailangan ng gabay, na sana ay gamitin tayo ng Panginoon. Inuulit ko po, gaya ng ating pinag-usapan, ay siyasatin ang ating mga sarili na sana maging isang mabuting halimbawa tayo upang sa pananampalataya, pag-uugali at sa turo na itinuturo natin mula sa salita ng Panginoon. At sana ay hindi tayo maka-stumble, no? Yung sa halip na matulungan natin sila upang gumabay at umulad sila sa pananampalataya, ay wag tayong, sana hindi tayo yung mananampalataya o Kristiyano na ang buhay natin ay makakaepekto sa kanila sa kanilang paghina sa pananampalataya. Kaya sana po mga kapatid ay lagi nating idalangin sa Panginoon na gamitin tayo ng Panginoon na matulungan ng iba, at lalo na yung mga bagong mananampalataya na nangangailangan ng gabay, makatulong tayo sa kanila upang sila darating na panahon ay maging disipulo rin ng Panginoon sa Kristo. And then someday sa ating pagtulong sa kanila, no, kung gamitin tayo ng Panginoon, sila rin ay gamitin ng Diyos, no? Parang papasa-pasa lamang yan na pagiging isang alagad ng ating Panginoon. Kaya nakita natin dito na ang pagpapakitang halimbawa ng pamumuhay ng Kristiyano na gaya ng ginawa ni Apostol Pablo at maraming mga alagad ng Panginoon upang sila ay maging maunlad at epektibong mga gumagawa ng disipulo ng Panginoon sa ibang nangangailangan na dapat nating tulungan. Kaya inuulit ko po, simulan natin yan, ipag-pray mo, no? Nakasama natin sa kapwa mananampalataya na kailangan niya ng gabay, ipag-pray mo siya sa Panginoon, paghandaan mo ito kung paanong tayo pinaunlad ng Panginoon. Gamitin natin yun, dalangin natin sila sa Panginoon, at gamitin tayo bilang isang halimbawa sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Kaya sana ay ito po ay maging malaking tulong sa atin at hamon na tayo ay maging isang halimbawa ng ating Panginoon sa pagiging isang disipulo niya, na tayo ay makatulong sa mga kapwa natin mananampalataya na nangangailangan po ng
gabay na sana po'y patuloy tayong tulungan ng ating Panginoon. At next Wednesday ay dadako na tayo sa kabanatang 3 ng aklat na ito, na pag-uusapan natin ay isa sa malaking gagamitin ng Panginoon ay kung ano ang ginagawa at kapangyarihan ng panalangin sa ating mga buhay. Ay pag-uusapan natin hinggil sa bagay na ito, no, na napakalaking tulong sa ating paglilingkod sa ating kapwa. Ay ang isa sa malaking magagawa ay ang panalangin po sa ating Panginoon. Okay? Kaya sana po'y patuloy tayong ingatan ng Panginoon, kabayan ng Panginoon, bigyan ng patuloy na pagnanais na magamit niya sa kanyang kaluwalhatian. Okay? Maraming salamat. Tayo po'y manalangin, magwakas sa panalangin. Lord, salamat po sa amin pong pinag-aralan na sana someday gamitin niyo po kami. Unang-una, kailangan umulad kami at maging magulang, Panginoon, sa pananampalataya, and then gamitin mo kami at ipakita mo sa amin ang mga tao, kapatid sa Panginoon, na maaari namin tulungan. Ihanda mo kami, Panginoon, lalo na po sa isang buhay na halimbawa na sumusunod sa inyo, at mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian at matulungan namin ng mga kapatid sa Panginoon sa kanilang pananampalataya. Gamitin po ninyo kami bilang isang instrumento. Pagpalain po ninyo Majuro Christian Church. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming buhay, na maging mabuting halimbawa kami sa pag-uugali, pananampalataya, mga aral na itinuturo mo sa amin. Patuloy na lumakad kami, Panginoon, sa katuwiran, pagsunod sa inyo, at patuloy na baguhin mo kami sa bawat sandali ng aming buhay. Binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa inyo sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.